Congratulations sa tanan. Thank you so much, Mr. Efren O. Castañares. Please seated. As we celebrate the milestone of our students' lives, let us embrace this moment with grateful hearts. Welcome to this special program dedicated to honoring our incredible parents and guardians of our graduates. Today, we gather here to celebrate not only the achievements of the graduates, but also the unwavering support, love, and sacrifices made by their proud parents and guardians. As we embark on this journey of heartfelt tributes and inspiring stories, let us take a moment to reflect on the profound impact our parents and guardians have on our lives. Knowing that they have been our guiding lights, our strongest pillars, and our most devoted cheerleaders. Exactly. Hence, let us give this moment a rightful appreciation, willful tribute, best honor, and special gratitude to them. Without further ado, let us begin this tribute by listening to an inspiring life story and testimony from one of our graduates. Please help us welcome Miss Sofia Bianca Oro Martinez with high honors. To our school division superintendent, Dr. Gracie Juarez, represented by our education program supervisor in Guidance and Filipino, Dr. Maria Maya B. Tumalon, our public schools district supervisor, Mrs. Lea Figual, our keynote speaker, Mrs. Dr. Mary J. E. Tural, the TNHS faculty and staff, headed by our school principal, Mr. Gisdado E. Salas, our PTA Board of Directors, headed by President Mr. Ramil Escamado, our TNHS Alumni President, Mr. Efren O. Castañares, barangay officials, our dear parents, my fellow graduates, guests, visitors, ladies and gentlemen, a pleasant morning. As we begin this new day, I want to take a moment and reflect on the journey that has brought us to this moment. Bata pa lang po, adulan ko yung mga pangandoy sa kinabuhi. Kung saan nangihingi ang mga graduates sa high school. Mauna ni kamot ko sa akong pag-eskwela sa lihang sa elementarya pa ko. Sa akong pagpadayo, sa pagkapot sa akong pangandoy, makaikot ko na dili lalim akong nagiyan sa kinabuhi. Naka-experience ko mga pagsulay kasi di inites kayo ng akong paglikod kasi ko sa estudyante. Sa likod pa nga nilaro, sa iyo ikuha sa inyong akong haligi sa panimalay. Ang akong amahan. Tungod sa pagkitabok, nagtako ko na naikuwag sa akong kinabuhi. Naikag ko sa mga pamilya, makumpleto, o malipayo sila ilabi na sa mga espesyal na okasyon. Maikag ko sa uban na naiyakan na kalunay mo taba o upalayo sa mga kalisod o panikawin sa pamilya. Nadaktan ako wala kanunay sa akong piliran ng akong ina, tungod kay siya nagpasan sa obligasyon para matususan ang among pangalawan ng panginahanglan, ilabi na matulong kami ang mga isuko. Nagtatumi kauban ang among kabuhan, nga diin sila maoy naghulig sa guma o pag-amuha aron dili na among mapatid ang kaminaw o kabuhangan sa pamilya. Abi na ako na o kinahanglan. Pero sa nanan ko sa akong pamilya, nagpangita ko ang akong mga isod sa pagkalinga sa among pinikanan. Na-realize na ang life could be cruel, na kinahanglan pa na nain sa provision o pagpalayo para sa pamilya. Na din ang tunay na pa na sakitay sa hilot. Apan wala kaming hilot ay ang lang kiniisip na mautirahan ka na sa maabot na panahon kung kami makalambos. Nakita na mo kahapon sa among inahan na dinuha o singot ang ipaagas para padayon ng among pag-eskwela o pagkakot sa among tagsa-tagsa na pangandyo. Nilanda siya sa lindapit o narabaho isip sa ka-domestic helper sa pait sa pipilahan